So ayun, okay. KGX, kamusta tayong lahat at bakit, no? Ang pag-usapan natin dito, ano yung next na galaw ni BTC, ano yung nakikita natin, honest opinion, mga lodi. No, tingnan natin to. So far gumawa lang tayo, inalis ko muna yung mga support and resistance, pero gumawa muna tayo ng isang triangle na kung saan binibase natin. Tinitingnan ko lang dito sa heat map, no? Kung mapapansin natin dun sa Telegram, mga idol, no? So nagbigay tayo dito ng TA. Kung titingnan nyo, ha, sabi ko nga sa inyo kung gusto nyo lang ng 20%, 30% is okay yan. Ito, tulad ng sinabi ko, for Bitcoin, hintayin ko muna kung sino yung kukunin sa dalawa kasi may nakita tayong malaki dito, no, sa area na yan. Pero ang sabi ko dito, pero karaniwan, kung saan malapit, yun yung kinukuha. So, ibig sabihin, ito yung kukunin, tong area na to. Yan yung sinasabi natin, no? Pero, do your own research, take your own risk, pero biglang kinuha siya. Okay, sabi ko sa inyo kung sino yung malapit, yun ang kinukuha. And then dito, kinuha siya lahat. Now, once na kinuha yan, tulad ng sinabi ko, doon ako mag-open ng trade, pwedeng mag-short tayo ng konti, 20%, take profit. Parang magbabounce lang yan pababa. No? So, yun yung ginawa natin. And then ngayon, nakuha na siya. And then sabi ko, chill muna tayo mga kapatid. No? So, hintayin natin. So far, eto ngayon yan. Ano yung pwedeng possible na scenario? So, nakuha nila etong area na to and then nag-drop. So, panalo tayo doon. Kaya lang may nabubuo dito sa area na to at may nabubuo din sa area na yan. So, kung tinitingnan ko is 37.M pa lang naman yung leverage. Masyadong mababa pa to. So, chill lang ako dyan. No? Kapag medyo umangat na yan, sa 50, 60, sabi ko, okay, dyan ako papasok. Or, kung kinuha niya to, tong pinakailalim, no? Nang hindi ako nakakapasok, kinuha niya yan. Tapos nagkaroon ng malaking volume dito, maglo-long position ako nun mga kapatid, no? So I think ihintay tayo ng ilang oras. So far kung titingnan natin 97,600. Kung titingnan natin dito sa liquidation heat map, no? Nasa 97,800. So far ganun din siya. And then yung pinaka bottom natin mga lods, no? 96. Tapos kung titingnan natin dito sa area na to, may 96 nga. Di ba? So, yun. So, yun lang siya. So, tingnan natin kung ano mangyayari. So far, nakaano lang ako dyan. Stay put. And then, pag-usapan natin ngayon yung news ngayon sa Bitcoin, mga lodi. Okay? So, pakita natin sa inyo yung possible news sa Bitcoin. Ako kasi hindi na ako tumitingin sa Twitter. Masyado kasing hype ang Twitter, no? Kung titingnan natin, kasi ayaw nila matalo sila di ba? Pero ngayon, tingnan muna natin yung mga sinearch natin na mga news, okay? So ito, kung titingnan natin, Bitcoin worth 1.6 billion. Sabi nilang ganun, no? Ibig sabihin, outflow, lumabas, no? Based dun sa research, ito yung pinakamalaking outflow ng Bitcoin simula ng April 2024. So, malaki apekto nga nito sa BTC. Talagang magdadrop nga yan. Tulad nung nakaraan, nangyari yon nung February 6. I think February 6 to. Nangyari to ng February 6. Nung nagkaroon ng outflow, biglang nag 100 USDT 100K Biglang bumagsak di ba? Biglang bumagsak si BTC bigla ng hanggang 96. Di ba? So, I think yan ang isa sa pinaka dahilan kung bakit. And then ngayon, kung mapapansin natin, dito, sabi nila, yung CleanSpark daw na miners, kung titingnan natin, meron silang 10,556 na Bitcoin doon sa pinaka-treasury nila. So, medyo ano pa to, at least nandoon sa treasury, no? Naka-hold to. So, maganda-gandang senyales pa to, no, mga kapatid, na okay pa. So, ito, ayon sa Cointelegraph, makikita nyo rin yan sa Twitter. Ayon sa Cointelegraph, sabi nilang ganon, yung news ng Bitcoin miner CleanSpark na may hawak silang 10,556 Bitcoin sa kanilang treasury. Pinapakita ng update na ito ang kabuang pamumuhunan ng kumpanya sa Bitcoin na nagpapakita sa kanila ng isipin nyo paghawak ng isang cryptocurrency, nagbibigay kaalaman sa pinansyal ng posisyon ng CleanSpark at sa kanilang dedikasyon sa merkado ng Bitcoin, mga lodi. Okay? So dito naman sa rebrand ng MicroStrategy bilang, alam niyo na, yung pinaka-technique nila, no, mag-focus sa Bitcoin. Ito yung tinatawag nila na strategy, tapos B, di ba? So ayan, napakahaba nito.
So, yun lang yun. Eh, alam niyo naman, si Michael Saylor, kapag nakita niyo naman na yan, is bullish na bullish sa BTC yan, di ba? So, talagang kapag Michael Saylor nga, alam ko na kaagad to Bitcoin. Automatic na yan. Siya yung nagsabi ng better than stocks, better than gold, better than real estate, Bitcoin. Pero, tulad ng sinabi ko, no, sa mga bago, no? Sa mga bago, hindi sa inyo nakadesign yun, no? So, masasabi nyo lang yon once na nag-bear market na at nakabili kayo. Okay? Sa ngayon, panigurado, no, kapag bumili kayo, possible, anytime kasi pwede mag-bear market Ito na yung tipong nagdadalawang isip ka na. No, dapat. Dapat nga hindi dapat nakabakasyon ka na. And then, pero kung ikaw ay nakapag-invest ng bear market noong 2022, pasok sa'yo yun. Yung better than gold, better than real estate, better than stocks, no? Bitcoin. Pasok na pasok sa iyo 'yon. Kasi kahit bumagsak pa ulit 'yan ng 70 to 40, profit ka na. 'Di ba? Tapos pwede mo na yan munang kumbaga kung matagal ka mag-hold, sabi nga ng ibang mga influencer kung hawak mo ang Bitcoin mo, kung nakabili ka na ng Bitcoin ngayon, ano na yan sa 2035. Ganon, no? So, ano na yan? Sa 10 taon panigurado, masyado nang malaki yan, yung holdings mo. So, yun lang yun, mga kapatid. At syempre, di ba, pero mas maganda pa rin pumasok sa mababa, no? Di ba, malay natin, 96 ngayon. So, kung matuloy yung sinasabi nila plan B ng ibang mga influencer na papasok si Bitcoin ng 150, 180 o 200 to 350 ngayong 2025, mababa si 90. Di ba? Hindi mo na makikita si 90 sa susunod na bear market kung papalo ng 300 yan, di ba? Pero kung hindi sila papalo at papalo pa rin sila ng 150, makikita natin sila ulit. Yun yung tingin ko doon, mga kapatid. Okay? Okay, ito. Sabi ni Jim Cramer naman, ito, sinasabi ni Jim Cramer ng Mad Money na sariling Bitcoin, hindi MicroStrategy. So, ayan siya. Noong 2024, January, sabi ni Jim Cramer, ang Bitcoin malamang na top out at tumawag sa isang exit. Ang asset ay tumaas ng higit pa ng 100% noon. Kasi kilala si Jim Cramer na na lahat ng sinasabi nito na negative sa Bitcoin nagiging positive. Pag positive ang sinabi niya sa Bitcoin, nagiging negative, di ba? So, ayan yun. Dito ako kinakabahan yung 1.6 billion na nag-outflow sa Bitcoin, di ba? Yung lumabas. Ito yung isa sa chine-check natin dyan. And then, ito naman, doon naman sa Bitpinas, di ba? So, hindi ko lang alam kung saan nakuha tong yung news na to. Yung regarding dun sa Recto statement that Pinoy's invested 6 trillion into crypto clashes with third-party data showing So, hindi ko alam to Why Recto's Pinoy invested 6 trillion in crypto might not be accurate. Pero hindi ko alam kung saan nila nakuha yung news na yan. Pero, ayan. Nandiyan na. Kayo nang bahalang humusga, mga kapatid. Okay? So, then, syempre, sa Telegram natin, kung gusto nyo pumasok, di ba, PM nyo lang ako, nandiyan lang naman sa description yung link natin ng Telegram. At syempre, dapat, under kayo ng platform natin, which is BitGet, di ba? Kung wala naman kayong kung may BitGet naman na kayo, PM nyo ako, meron akong alternative na platform na pwedeng ibigay at para makapasok kayo dito. So far, nag-TA tayo ng Trump kanina. So, 15 to 17. So far, check natin yung presyo ni paring Trump natin. Ako kasi bullish na ako kay Trump ngayon. So far ito na siya. So, nasa 16.9. So, target natin pumasok around 15 to 17. Pero ako kung low margin lang naman, kung spot, pwede nyo pasukin si Trump. Para sa akin pwede kong pasukin si Trump. Kaya lang ako, nasa ETH lang ako. Pero kung wala ako sa ETH, kinalat ko na yan. So far, ang asset natin ngayon, tulad ng sinabi ko sa inyo, 2.5 lang ang ETH natin nung nakaraan. Pero ngayon, pumalo tayo ng 3 ETH. Okay? So, meron na tayong 3 ETH, mga Lodi. So far,
Ang holdings na natin ay 3.8. So naka-hold lang yan. Once na bumababa yan, nakakakita ako ng malaking ilalim, malaking down, no? So pag nakakita tayo ng sobrang lupit at sobrang down, for example, yan, yung malaking yan. So yan, bibili tayo dyan. Sa pinakailalim, syempre, di ba? Tapos, once na nag-bounce, ayun. So, kahit pa nakapag-take profit tayo. Yan lang yun. So far, yun yung ating mga news ngayon. At sa mga wala pang BitGet, nandiyan yung link natin sa description. Kung gusto nyo pumasok sa Telegram, dapat sundin nyo yung 4 na patakaran, no? So, nandiyan naman yan. Pinapakita ko naman yan. Sinisend ko naman yan once na nag-PM kayo. Okay? Saludo.